that will be to all people. Yung great tidings ay magandang balita, no? Yun po yung sinasabi doon sa aklat ni Matthew. Pero yung salita pong gospel ay nagsimula doon sa England nang ibig sabihin ay gospel o ebanghelyo. Ito ay magandang balita. Ang magandang balita ay nagbibigay ng katuwaan, siyempre, kapag ito ay tumutugon sa iyong mga pangangailangan at pinaniwalaan mo yung yung magandang balita. Okay, pag nag-a-apply ka ng trabaho at tinawagan ka, siyempre magandang balita yan, di ba? Kapag kang iyong mahal sa buhay ay may sakit at sinabi ng doktor na magaling na siya, siyempre ando doon yung katuwaan mo, ando doon yung kapanatagan ng kaisipan at magandang balita yun. Kung ikaw naman ay estudyante, kumuha ka ng examen at nakita mo nakapasa ka, siyempre magandang balita. At ang magandang balita ay lalong nagiging maganda pag merong assurance, pag merong kang katiyakan. Kapag nakakamit natin ang sinasabi ng magandang balita. Pag sinabi nating assurance, siyempre kasama na dyan yung pag-asa. Hindi pwedeng may assurance tapos wala kang pag-asa. Synonymous ito sa salitang confidence o persuaded, convinced. Sa sanlibutan po kasi siyempre ang mundo natin ay punong-puno ng doubts, mga pag-aalinlangan, uncertainties. Pabago-bago ang mundo. Maraming fake news. Maraming mga sinungaling, di ba? Akala mo nagsasabi ng totoo, pero hindi. Meron ding fake gospels. At dito sa mundo ay nagkukulang pa rin ang ating mga kasiguruhan. Kasi nga pabago-bago ang ating mundo. Lahat tayo nangangailangan talaga ng assurance. Kailangan natin ng assurance na makapagtrabaho. Kapag ang isang babae ay gustong mag-asawa, siyempre gusto niya ng kasiguruhan. Gusto niya yung lalaking mapapangasawa niya hindi lasenggo, walang bisyo, yung hindi sila mahihirapan sa pananalapi, responsable. Ang magandang balita ay nagbibigay ito ng, siyempre, ng joy. Walang magandang balita na ang isang tao pag nakatanggap ng balita parang wala siyang narinig. Lalo na kung ang kanyang mababalitaan ay tumutugon talaga sa kanyang mga pangangailangan. Naroroon ang joy. At pag nakamtanan niya yung kasiguruhan ng magandang balita, lalong tumataas yung kanyang pag-asa. Sa aklat ni John, ang sabi rito sa 1 John chapter 1 verse 3 and 4, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you may also have fellowship with us. And our fellowship with the Father, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. Sinabi niya na binabalita namin sa inyo ang aming nakita at narinig para magkaroon kayo ng pakikisama sa amin, sa Ama at sa Anak, at para makumpleto ang inyong joy. Lahat tayo gusto talaga ng joy. Sa pagiging mananampalataya, kailangan ng katiyakan ng kapatawaran.
ng pagpunta sa langit. Gusto mo mapunta ka ng langit. Sigurado, gusto mo na sure ka na mapupunta ka ng langit sa buhay na walang hanggan. Yung malaman mo lang na meron kang eternal life, yung pagkakaroon ng assurance ay kailangan para makumpleto talaga ang iyong katuwaan. Hindi mo ma-enjoy ang salvation mo nang wala kang confidence doon na talagang ang kaligtasan ay sa'yo. Nung naliligaw pa nga tayo sa ating mga misis pag-asa pa lang ang binibigay. Meron ng assurance, hindi ba? Pag-asa pa lang, pag uwi mo ng bahay, hindi na mawala yung ngiti mo. Kasi nga ando doon yung hope, ando doon yung confidence, at meron kang assurance. Ano ba yung kahulugan ng salitang assurance? Sabi doon sa dictionary nabasa ko, assurance is a positive declaration intended to give confidence. Isang positibong pagpapahayag na ang layunin ay magbigay ng pagkakatiwala o confidence. Assurance of salvation is a God-given confidence to every believer in Christ of their present approval and future acceptance by their Father. Ito ay bigay ng Diyos na pagkakatiwala sa bawat mananampalataya ng pagsang-ayon at yung panghinaharap na pagtanggap ng kanyang Ama. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Sabi ni Pablo, siya ay mayroong lubos na pagkakatiwala. Kumbinsido siya. Sabi pa nga ron sa isang sa Philippians din yata yung nakalagay, no? Sabi ron, yun na yun. Ito na pala yun, yung sinasabi ko, no? Sa English, for I know whom I believeth, and I'm persuaded. Sabi niya, siya ay lubos na kumbinsido at naniniwala siyang lubos. Yun. Assurance is the confident realization o yung pagkakatanto ng iyong seguridad. Ito yung realisasyon na meron tayo sa ating Panginoong Hesus sa buhay na walang hanggan, sa kapatawaran ng kasalanan, at sa pagiging object o tayo yung nilalayon talaga ng kanyang personal na pagkalinga bilang mga anak. At siyempre yung assurance ay may kinalaman ito sa pagkaalam o sa pagkaunawa ng mga bagay, ng mga katotohanan, at yung mga bagay na ibinibigay na kasama ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ano ba yung mga provisions ng salvation sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ? Ito siyempre yung yung conviction natin, conviction sa ating mga kasalanan, yung mga bagay na kalakip talaga ng pagkaligtas. Halimbawa, yung mabubuting gawa, mga examples o ito yung mga manifestasyon ng ating kaligtasan, ng ating pananampalataya, yung bunga ng Espiritu. Napaka-importante ng assurance, no, ng salvation. Yung ikaw ay kumbinsido sa iyong pupuntahan pagka ikaw ay namatay. Kumbinsido ka dapat na ikaw ay pinatawad ng Diyos. Kumbinsido ka na hindi ka iiwanan ng Diyos. Dahil pagkaalam mo yung mga bagay na yon, ito yung magbibigay talaga sa iyo ng kasiguruhan. Ikaw ay kampante
ikaw ay mayroong lubos na kapanatagan sa lahat ng area ng iyong buhay kapag meron kang katiyakan. Sabi doon sa John 10, no? Hindi tayo ang humahawak sa Diyos. Tayo ang hawak ng Diyos at hindi niya tayo bibitawan. Yan nga ang dahilan kung bakit tayo merong bago ka maging miyembro, ikaw muna ay aaralan at sisiguruhin ng mga namumuno sa iyo na ikaw ay meron ng katiyakan sa iyong kaligtasan. Alam mo na kung ano yung iyong pinanampalatayanan para bago ka bautismuhan. Gustong makatiyak nung mga namumuno na hindi sila magkakamali sa kanilang gagawing pagbautismo sa iyo. Na ikaw ay nakakatiyak na ikaw ay ipinanganak na muli. At sila ay ganun din, no? Nakakatiyak na ikaw ay pinanganak na muli. Na kahit anong tanong ang gawin sa iyo, kahit paikot-ikot pa yan, at ang mga sagot mo ay sigurado na ikaw ay natuto na sa mga bagay na may kinalaman sa kasiguruhan ng kaligtasan. Sa Hebrews chapter 10 verse 22 to 23, sabi rito, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. So ando dun yung assurance pa rin na sinasabi. Having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Walang pag-aalinlangan. Ang isang taong walang katiyakan, hindi niya sigurado kung pinatawad siya, hindi niya alam kung pinawalang sala siya. Ang alam lang niya, anak siya ng Diyos. Yung mga taong ganong walang katiyakan, laging nagbabaka sakali. Sa kaya siguro mapupunta naman ako ng langit. Hindi naman ako magnanakaw. Hindi naman ako gumagawa ng ganitong mga bagay. Naniniwala naman ako sa Diyos. Siguro naman pagdating ko ron, o pag ako haharap na, alam naman niya kung saan ako siya naman nakakalam kung saan ako mapupunta. So lagi nagbabaka sakali. Sa mga birthday nga kahit namatay na happy birthday in heaven. Yan. Kahit na hindi naman nila alam talaga yung kanilang pupuntahan, happy birthday in heaven. Naroon pa rin yung pagbabaka sakali. Bakit pa nagkukulang yung ating katiyakan o kasiguruhan? At mamaya pupuntahan na natin yung aklat ng Hebrew. Dahil doon ay makikita natin kung ano yung naging kalagayan ng mga mananampalatayang Hudyo doon sa lugar na yon, no? Bakit nagkukulang ang ating katiyakan, ng ating kasiguruhan? Nagkukulang ang ating kasiguruhan dahil sa meron tayong struggle sa kasalanan. Dahil tayo ay nasa mundo nga, no? Andito pa tayo sa makasalanang sanlibutan. Kasama natin lagi yung kasalanan. At pag umiral na yung ating mga kahinaan, at kung minsan nagpapatuloy yun, dumarating minsan yung kaisipan na, totoo ba talagang niligtas ako ng Diyos? Ako ba talaga bakit parang hindi makita sa akin yung bunga ng pananampalataya? O yung bunga ng Espiritu? Bakit patuloy pa rin akong gumagawa ng ganitong mga bagay? Hindi ko mapigilan. Naalala ko yung isa kong kaibigan na taga Bacolod, na ngayon ay pastor na rin. Pastor ng Christian Reform. Nung bago pa lang siya sa pananampalataya, siya ay isang addict. Nung nagkausap kami minsan, sabi niya, parang ayoko nang magpatuloy. Parang hindi naman kumikilos ang Diyos sa akin, sabi niya. Kasi
ayun nga, nagpapatuloy pa rin siya sa kahinaan niya. Siya ay, ayun, meron pa rin cravings. Kasi sa mga addict, siyempre, hindi naman nawawala yan eh. Yung cravings. Yun nga lang paninigarilyo at pag-inom. Pag pinipigilan mo na, andun pa rin yung struggle. Hindi mo mapigilan. So nawawala yung assurance dahil doon sa mga kahinaan na yun. Pangalawa ay yung tinatawag na doctrinal misunderstanding. Pagka tayo ay nakarinig ng mga bagay na hindi natin maintindihan at bago sa ating mga pandinig yung mga bagay na yun, ay nawawala yung ating pananampalataya doon sa natapos na gawa ng Diyos. Kung minsan hindi natin alam kung tama ba yung tinuturo na yun o yun ba ay biblical. Bakit yung ibang tinuturo? Yung ibang nagtuturo, iba ang tinuturo nila. Kaya kung minsan, hindi ko na sigurado kung saan ako pupunta eh. Dahil maraming ang nagtuturo. Iba-iba ang kanilang mga tinuturo. Ang dahilan yan ay dahil sa kulang yung pagkaunawa doon sa itinuturo. Siyempre, yung kakulangan din ay nandoon sa tinuturuan. Kung minsan hindi niya talaga iniintindi o kulang yung kanyang pagkaunawa, kulang yung kanyang kakayahan para umunawa, o yung siyempre doon na rin sa nagtuturo. Kung minsan kulang yung pagtuturo, hindi niya maipaliwanag mabuti. Hindi siya umaalis doon sa turo na yon. Yun nga yung sinasabi doon sa chapter 1 ng Hebrews chapter 6, no? Patuloy pa rin doon sa mga yung mga pangunahing turo. Kaya hindi sila lumalago. So dahil doon, nagkukulang yung kanilang assurance. Yan po yung naging problema sa Hebrews eh, doon sa mga Hudyo yung mga Hudyo doon dito sa Hebrews sa pag-aaralan natin. Kasi gusto nang sumulat, naturuan pa sila ng mga malalalim na bagay pero parang hindi pa sila handa. Ang dahilan noon dahil sa nagsipurol na sila sa pakikinig dito sa chapter 5. Kung babalikan natin yung chapter 5 sa verse 11, tungkol sa kanya ay marami kaming sasabihin. Mahirap na saysayin, sa palibhasay nagsipurol na kayo sa pakikinig. Sapagkat nang kayo'y nangararapat na maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sa tagal na nila sa ministeryo o tagal na nila sa bilang mga Kristiyano, hindi sila umunlad, hindi sila natuto, hindi sila lumago. Ang tagal na, no? Na dapat sana naging tagapagturo na. Isa sa mga dahilan ay dahil sa gusto na nilang manumbalik sa Judaismo. Kasi noong mga panahon na yon, nung sila yung mga naging Kristiyano na, saka dumating yung pag-uusig sa kanila. Yung pag-uusig ni Nero, Emperor Nero. At yung nakita nila doon sa Kristyanismo, parang nagkaroon sila ng disappointment dahil bakit kung kailan ako naging Kristiyano saka ako dumanas ng mga ganitong mga bagay? Mabuti pa nung nandoon ako sa Judaismo, marami ako napapakinabangan doon. Ang intensyon po kasi ng aklat ng Hebrews, nung sumulat ng aklat, yung mga nung sumulat para doon sa mga mananampalataya, ay bigyan sila ng pag-asa, ng hope. Ini-encourage sila na magpatuloy sa pagiging mananampalataya kay Jesus Christ.
Dahil dito sa bagong tipan, dito sa ating Panginoong Hesus, dito pinapakita yung kahigitan ng ating Panginoon sa mga anghel. Dito yung kahigitan ng covenant. Dito sa tinuturo sa Kristyanismo, dito yung better priesthood. Dito yung magagandang mga pangako. Kaya hinihikayat ng sumulat na ito na sila'y magpatuloy sa kanilang pananampalataya sa gitna ng persecution. Sa kabila ng mga dinaranas nilang mga sakit sa buhay bilang mga mananampalataya, ini-encourage sila nung sumulat na magpatuloy mag-persevere sila. Sapagkat gano'n ang Kristyanismo, talagang maraming mga pagsubok. At dito rin makikita natin dito yung pinag-iingat sila. Kasi mayroong ngang mga nagtuturo na iba. At yung paghikayat na bumalik sila sa Judaismo ay isang mapanganib na bagay dahil pagka sila ay magiging apostate, parang ibinabalik nilang muli ang Panginoon sa pagkakapako. Pag bumalik sila doon sa Judaismo, ay parang tinakwil nila yung Panginoong Hesus. Itinakwil na nila yung magandang balita. At doon sila nanganganib. Pag nireject nila yung gospel ng ating Panginoong Hesus, at bumalik sila sa Judaismo, parang bumabalik sila doon sa mga anino, sa mga bagay na hindi naman, na mga anino lang, yung mga tipo. At iniiwan na nila yung realidad. At ang realidad na mga anino ng mga bagay na yon ay yung ating Panginoong Hesus mismo. Mas gusto nilang bumalik sa Judaismo dahil doon hindi sila nakakaranas ng persecution. Sa verse 13 and 14 po, tingnan po natin sa verse 13 and 14. Sa verse 9, basahin na po natin sa verse 9. Ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, bagamat kami ay nagsasalita ng ganito. Kasi kung babasahin natin po yung mga nauna, ang sabi ron, yung tungkol sa mga naliwanagan at nakalasap ng mga bunga ng Espiritu, pag sila ay tumalikod, ay wala nang hain pang natitira. Pero dito, sabi niya, naniniwala naman siya ng mga magagaling na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas. Hindi niya intensyon na i-discourage itong mga tao na to, dahil itong mga Hudyo na sumasampalataya, dahil makikita naman ang mga bagay na kalakip ng pagkaligtas. Makikita natin doon na ang sabi nito, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan. Ito po yung mga bagay na kalakip ng pagkaligtas na sila'y tumutulong sa mga kanilang mga kapatid, pinaglilingkuran nila yung mga mahihirap, yung mga nangangailangan, at gusto niya na magpakita ng ganong sikap itong mga sinulatan niya para sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. At ang sabi lang niya rito, huwag kayong mga tamad. Kasi nga ito nga yung nangyayari sa kanila, no? Na sila ay nagkakaroon na ng katamaran. Nawawala na yung kanilang interes sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At nagkukulang na rin ang kanilang pananampalataya dahil sa kakulangan na rin ng pagtitiis. Sabi sa verse 13, sapagkat namangako ang Diyos kay Abraham, palibhas ay hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili na sinasabi, tunay na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. In-encourage nung sumulat na ito,
ang mga Hudyo tungkol sa pangako ng Diyos kay Abraham na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Nung si Abraham ay pinangako ng Diyos dahil wala siyang anak, sabi ng Diyos sa kanya ang iyong anak ay yun ang magiging tagapagmana mo. Kaya sabi niya, paano ako magkakaroon ng anak? Itong si Eliezer yata, yung pangalan no? Yung nandoon sa kanilang bahay, hindi naman niya tunay na anak yun. Pero sabi ng Diyos, tumingin ka sa langit. Tignan mo yung mga bituin. Kaya mo bang bilangin? Ganyan ang magiging anak mo. At lumipas pa yung 30 taon ng pag-aantay niya bago siya magkaanak, bago ipinanganak si Isaac. Biro niyo yung paghihintay, no? Yung kanyang pagtitiis. Pero dahil nangako ang Diyos na tutuparin niya yung kanyang pangako, nangyari yun. At pinaniwalaan ni Abraham yun. Kaya siya itinuring na walang sala. Yung salita pong covenant ay nanggaling sa salitang diatheke. Dalawa kasi yan Yung isa, syntheke, yung isa naman, diatheke. Ang bigkas no? Ang sabi rito, ito ay disposisyon o arrangement na gustong maging isang valid na kailangan maging valid. Ito yung God's disposition. Ito ay one-sided covenant. Diatheke. Yung salita namang syntheke ay, ang ibig sabihin nito ay two-sided covenant. Kailangan yung dalawang partido na nagkaroon ng kasunduan, dapat sila ay mag-agree pareho. Kung ano yung kondisyon ng kanilang kasunduan, dapat silang mag-agree. Pero dito, sa diatheke, ito ay one-sided covenant na Diyos lang ang nangako. Hindi mo na kailangang magbigay pa ng pagsang-ayon mo. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Kung babalikan po natin doon sa chapter 15 verse 17 ng Genesis. Sabi po rito mula sa verse 8, no? Babasahin po natin sa verse 8. At mamaya pumunta tayo sa 17. Sabi niya rito, at sinabi niya, "O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin?" Sinabi sa kanya, "Magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang, at ng isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang, at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang, at ng isang inakay na bato-bato ng isang inakay na kalapati." At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya, at pinaghati niya sa gitna at kanyang pinagtapat-tapat ang kalakalahati. Datapwat hindi hinati ang mga ibon. At binababa ng mga ibong mandadagit ang mga bangkay at binubugaw ni Abraham. At nangyari na paglubog ng araw at pagdilim, na narito ang isang hurnong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Kaugalian po kasi sa Old Testament, no? Pagka merong kasunduan, ang dalawang panig, kailangang meron silang sumpa. Makikita natin yan sa sa verse 16, verse 17, sabi rito, sapagkat ipinanunumpa ng mga tao ang lalong mataas, at sa bawat pagtatalo nila ang sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan. Doon po sa Jeremiah, no? Tingnan muna natin sa Jeremiah chapter 34 verse 18. At aking ibibigay ang mga tao na nagsisisalangsang sa akin ng aking tipan, na hindi nagsitupad ng mga salita ng tipan na kanilang ginawa sa harap ko, nang kanilang hatiin ang guya at mga daan sa pagitan ng mga bahagi niyaon, ang mga prinsipe sa Huda at ang mga prinsipe sa Jerusalem, ang mga bating, ang mga saserdote at ang buong bayan
ng lupain na nagsidaan sa pagitan ng mga bahagi ng guya. Dito po sa chapter 34 ng Jeremiah, ang istorya po nito ay merong yung mga Hudyo na merong alipin, no? Yung mga slave, na ang gusto ng Panginoon palayain sila. Kasi mga Hudyo rin yung mga yan, no? So, ang ginawa ng mga Hudyo na may mga alipin na yun, ng babae at lalaki, pinalaya sila. Pero, nung mapalaya na sila, pinabalik din uli at ginawa na namang alipin. So, ang sabi ng Panginoon, dahil sa matigas ang ulo nyo, at hindi nyo tinupad ang ating kasunduan, kung ano yung ginawa ninyo sa ating kasunduan, yun ang gagawin ko sa inyo. Kasi po ang kaugalian noon, pagka merong kasunduan, ang dalawang panig, para matigil na yung usapan, no? Para magkaroon ng katapusan ng kanilang kasunduan, maglalagay sila ng hayop na hahatiin yun sa gitna, no? Hahatiin yun, yung guya, at dadaan sila sa gitna nun. Ibig sabihin, pagka hindi sila tumupad sa pangako na yon, ay ganun ang mangyayari sa kanila. Ito'y tanda ng kanilang pagtupad sa pangako. So yun ang ginamit ng Diyos na sumpa kay Abraham. Kasi ang tanong ni Abraham, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin? Paano ko nakakasiguro na ang iyong pangako sa akin ay iyong tutuparin? Noon pagka nangako ka, ang pinakasumpa mo mamatay man ako, ganyan. O tamaan man ako ng kidlat, no? Alam ng Diyos, pex man, ganyan. So pinangangako nila yung mas lalong mataas. Pero dito, ang Diyos wala nang hihigit pa sa Diyos, di ba? Wala nang higit na mataas kundi ang Diyos lang. Kaya yung pinangako niya yung kanyang sarili mismo. Kaya ang sabi niya, pinagdala si Abraham ng dumalagang bakang 3 taon, isang babaeng kambing, isang lalaking tupang 3 taon, at pinaghati niya sa gitna. At yung hurnong umuusok na yon, at yung ilaw, no? Yung nagniningas, tanglaw na nagniningas dumaan sa gitna ng hinating hayop. Ito po yung theophanies. Ito po yung mga kapahayagan ng Diyos. At makikita mo rito yung Diyos mismo yung dumaan dun. Pag hindi ko tinupad yung aking pangako, ganito ang mangyayari sa akin. So makikita nyo yung pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. Itinaya niya yung kanyang sarili. Tutuparin niya yung kanyang pangako. At yung pong pangako na yun ay one-sided covenant. Hindi dumaan si Abraham doon sa gitna. Diyos lang ang dumaan doon sa gitna na yun. At doon makikita mo yung pagtupad talaga ng Diyos sa kanyang pangako. Sabi ron sa verse 16 sa Hebrews chapter 16, sapagkat ipinanunumpa ng mga tao ang lalong mataas, at sa bawat pagtatalo nila'y ang sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan. Sa verse 17, sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya, ay ipinamagitan ang sumpa. So dahil sa ang pangako ng Diyos ay hindi nababago, ipinamagitan niya yung sumpa. Ito yung sumpa na pagka hindi ko natupad, ito ang mangyayari sa akin. Itinaya ng Diyos yung kanyang sarili. Dahil, yun nga, ang Diyos ay hindi pwede magbulaan. No? Sabi, upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Diyos ay magbulaan,
ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. So in-encourage ng sumulat na ito sa Hebreo na ganito ang pangakong ibinigay ng Diyos kay Abraham. Para magkaroon sila ng totoong pag-asa, ang Diyos, pinakita ng Diyos na siya ay hindi talaga nagbabago sa kanyang pangako. Nakataya yung kanyang sarili. Kaya nakatiyak si Abraham na talagang mangyayari yung bagay na yun. Kaya nung hiniling ng Diyos na ialay si Isaac, hindi na nagdalawang isip si Abraham eh. Kasi pag namatay si Isaac, bubuhayin naman uli ng Diyos yun. Kasi nangako ang Diyos. Hindi pwedeng dumaan ang Diyos doon sa hinating at mangyari sa Diyos yun, yung siya ay hatiin. Imposible yun. Kaya makikita natin doon ang katapatan talaga ng Diyos. Sabi sa Lamentations 3:23, great is thy faithfulness. They are new every morning. Ano ba yung dalawang bagay na hindi nababago? Na binabanggit dito sa Hebrews. Siyempre, pag sinabi nating counsel o yung pasya ng Diyos, ang pasya ng Diyos ay makikita natin sa chapter 33 ng awit. Ang payo ng Panginoon ay nangananayong matibay magpakailanman. Ang payong tinutukoy dito yung counsel, no, yung pasya. Nangananayong matibay magpakailanman ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salinlahi. Sa Isaiah chapter 46 verse 9, inyong alalahanin mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang ibang gaya ko. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Pinapahayag na ng Diyos yung katapusan mula pa sa pasimula. Alam na niya yung end. Kahit nagsisimula pa lang. Yung ating mga kaisipan, hindi pa natin iniisip, alam na niya. Alam na niya kung ano yung magiging hantungan ng ating mga plano. Pero ang Diyos hindi nagbabago. At mula ng mga unang panahon, ang mga bagay na di pa nangyayari na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Hindi pwedeng diktahan ng Diyos. Hindi pwedeng baguhin ang pasya ng Diyos. Kung babasahin nyo yung Ephesians chapter 1 verse 4 hanggang sa mga tuloy-tuloy na yon, lahat ng payo niya ay ayon sa kanyang eternal decree. Yung ating kaligtasan ay nandoon sa kanyang eternal decree. Paano mo ipaliliwanag yung salitang according to the counsel of His will, ayon sa pasya ng kanyang kalooban? Sino ang sasalungat doon? Ang dalawang bagay na hindi nababago ay yung kanyang promise. Ang sabi niya kay Abraham, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. O tumingala ka sa langit, bilangin mo ang mga bituin, kung magbibilang mo, magiging ganyan ang iyong binhi. At alam natin na dumami talaga yung binhi ni Abraham. Physical at spiritual na binhi. At yun ay dahil sa pamamagitan ng kanyang pangako. At yung sumpa, no? Yun nga, yung dumaan siya sa pagitan ng dalawang hayop na biniyak. Itinaya ng Diyos ang kanyang sarili para sa katuparan ng kanyang pangako. Isa pa sa mga katiyakan ng pangako ng Diyos ay ito, no? Sabi sa verse 19,
na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag, at pumapasok sa loob ng tabing, na dooy pumasok dahil sa atin si Jesus na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Yung ating Panginoon, nung pumasok siya, nung siya ay namatay at siya ay umakyat sa langit, kasi mga saserdote noon, tuwing atonement, no? Day of Atonement, sa loob ng isang taon o taon-taon, pumapasok yung dakilang saserdote doon sa kabanal-banalang dako. Dala yung dugo ng mga hayop para mahugasan yung ating mga kasalanan. At pagka siya'y pumasok doon, nagmamadali siya. Kasi baka mamatay siya no? Kaya yung mga saserdote roon, yung mga pari, merong mga kalembang dito sa ilalim ng salaylayan ng kanilang mga damit. At meron din siyang tali, may tali hanggang doon sa labas. Habang naririnig ng mga Hudyo, yung mga ng Israel, yung kalembang ng mga maliliit na kampana, ibig sabihin buhay pa yung saserdote. At ginagawa yung pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Pag hindi na nila narinig yon, ibig sabihin namatay na yon, hihilahin yun kasi bawal silang pumasok doon dahil mamamatay sila no? So hihilahin yung pari. Pero yung ating Panginoon, nung siya ay pumasok sa kabanal-banalang dako, hindi doon sa kabanal-banalang dako na ginawa ng mga kamay, kundi pumasok siya sa totoong langit. At doon ay umupo siya. Kasi yung mga saserdote noon, pagdating doon, nakatayo. Pero yung ating Panginoon, nung umakyat siya doon, ay naluklok doon sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, at nung naluklok siya ron, ang sabi rito, nakaangkla na yung ating kaligtasan doon. Inangklan niya. Kaya nga meron tayong kantang, angkla ng aking kaluluwa, di matitinag kahit masigwa. Nakaangkla ron. Kaya yung ating pag-asa, nandoon, matibay yun. Alam niyo yung yung pinakamalaking barko ng Amerika, yung Gerald Ford. Alam niyo po yung barko na yun na hindi ko na ilista yung dimension niya. Pero yun ay pinakamalaking ito pala yung USS Gerald R. Ford, yung the largest warship ever built. Ito ay mayroong habang 337 meters, 78 meters wide, tapos yung flight deck niya, tapos meron siyang 76 meters high. Sa laki na yon, kailangan pa rin ng angkla nun. Kasi hindi, kung gugustuhin ng Diyos, lulubog talaga yon. Ilang missiles lang na tuloy-tuloy na umano ron, lulubog tiyak yon. Karamihan ng mga barko ngayon ay dinisign sila para pagka sila'y tumagilid, meron yung merong ginawa doon yung mga engineer noon para bumalik uli sa posisyon niya. Pero sa laki ng sa laki ng barko na yon, kailangan pa rin ng angkla. Malaki na yon, At kinatatakutan nga yun, parang hindi raw lulubog. Napalitaan natin yung Titanic, di ba? Sabi nung isang tao doon, not even God can sink it. Yun, lumubog yung barko na yun. Dito po sa buhay natin, sa mundong ito, para tayong nasa laot ng dagat. At dito sa mundo, sa laot ng dagat, andito yung alo ng pagsubok, unos ng kapighatian, at lahat na yata ng unos. At andito rin yung lahat ng tukso, lahat ng kahinaan.
Pero ang ginawa po ng ating Panginoon, siya yung angkla natin di ba? Pag tayo ay nakaangkla, dumating man yung mga unos, hindi tayo aalis dun sa lugar. Matatag tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na maalis doon. Sabi nga yun nga sabi ng kanta, gustong gusto ko yun no? Angkla ng aking kaluluwa, di matitinag kahit masigwa. Sabi ron sa chapter 7 ng Matthew, ang nakikinig ng aking salita at tumutupad nito ay matutulad sa isang taong itinayo ang kanyang bahay sa batuhan. Dumating man yung sigwa, dumating man yung unos, dumating malakas na hangin, hindi natinag sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. So meron tayong katiyakan sa Panginoon. Dumating man yung panahon na tayo ay merong panghihina, magpatuloy lang. Ang payo ng sumulat na ito, magpatuloy po tayo. Hindi natin alam ang bukas, pero siya ang may hawak ng ating future. Ang isang Kristiyanong may katiyakan, mas lalong nagpapakumbaba yun. Pagka nakatitiyak ka talaga ng iyong kaligtasan, the more na ikaw ay magpapakumbaba, lalo kang natatakot sa Diyos. Mas lalo kang nag-iingat. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, in order that I may not swell with pride because of the extraordinary great revelations. Tuloy-tuloy pa, no? There was given me a thorn in the flesh. May katiyakan na si Pablo na pupunta siya sa langit. Kasi pinakita na ng Diyos sa vision no? At yung mga bagay na yun ay mga malalaking revelasyon na sa kanya ng Diyos. Pero, ginawa ng Diyos na siya ay magpakumbaba. At ang ginawa nga ng Diyos doon, binigyan siya ng isang tinik sa laman para lalo siyang magpakumbaba, para lalo siyang mag-ingat. Humility matters to God. Kaya pag dumarating sa ating mga pagsubok, siguro tinuturuan tayo ng Diyos na lalo pang magpakumbaba, lalo pang magpatuloy, lalo pang mag-persevere sa buhay. Kasi alam na natin, yung saserdoteng nandoon, hindi na namamatay yun. Si Melchizedek. At yun din ay merong sumpa. Sumumpa ako, sabi ng Diyos doon sa 110 ng Psalms. Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Yung mga pare, mga saserdote noon, namamatay sila taon-taon. Pero yung ating Panginoon, kahit kailan hindi namamatay. Kaya tuloy-tuloy ang kanyang intercession doon para sa atin. Sorry. Tayo po'y manalangin. Diyos na katastasan, tunay nga o Diyos na sa mundong ito, Panginoon, ay maraming pagsubok, maraming kahinaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng katiyakan, binigyan mo kami ng pag-asa. Hindi kami umasa sa aming sarili, Panginoon.
ni sa aming pananampalataya. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Sa aming sarili, wala kaming magagawa. Anumang pagsusumikap, anumang pagpupunyagi, Panginoon, wala kaming kakayahan. Ikaw lamang ang aming pag-asa, Diyos. Sa mga bagay na dinaranas namin, kung kami man, Panginoon, ay nagkakasala, patawarin mo po kami. Palakasin mo, Diyos, ang aming pananampalataya sa mga pagsubok na dinaranas namin, Panginoon. Tulungan mo kami magpatuloy. Tulungan mo kami mag-aral ng iyong mga salita. Hayaan mo, Diyos, na sa mga bagay na ito ay patuloy ka naming mapapurihan sa iyong lahat ang karangalan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus.